Ay, grabe, nakakatamad. Tips para hindi ka dapuan ng espiritu ng katamaran. Tinatamad ka ba? Sa vlog na ito, babanggit kami ng 7 tips paano tayo makakaiwas sa espiritu ng katamaran. Tip number 1, huwag po tayong hawak ng cellphone pagka bagong gising pa lang tayo. Yes, kasi pag naghawak tayo ng cellphone kaagad-agad, mag-scroll na tayo, mahook na tayo sa mga pinapanood natin, at doon din natin nalalaman na tanghali na pala, nakahiga pa rin tayo. Tip number 2, mag-pray po muna tayo. Yes, bago ka mag-cellphone, mag-pray na muna tayo. Ano bang gagawin natin? Asking po tayo kay Lord sa guidance for good health. And of course, magiging thankful tayo sa mga bagay na meron tayo sa ngayon. At syempre, lalo tayong mag-askan sa Kanya ng help. And then of course, yung peace of mind. At syempre, yung wisdom na bigyan tayo na magagamit natin sa buong araw. At pangatlo, iset po natin yung ating mga gawain. Mas better kung may to-do list tayo. Dito kasi sa mga gawain natin, di ba okay na, nakapag-pray na tayo, ano nang gagawin? Mas maganda nakalista yung mga gagawin natin for the whole day, and of course, ay yung mga priority na uunahin para hindi na waste yung time and energy natin. At pang-apat, mag-exercise po tayo. Minsan ito na nakakalimutan natin yung mag-exercise. Kasi kaya tayo tinatamad. Wala nang kakilos-kilos yung katawan natin. Napaka-importante na meron pa rin tayong ehersisyo sa umaga. Lalo na yung mas simpleng walking, jogging, and of course yung stretching. Yan. Sa buong araw meron tayong ganyan. Hindi tayo kakapitan ng katamaran. At pang-5, maligo po tayo at magsuot tayo ng komportableng t-shirt sa araw na yon, yung para pag gumalaw-galaw ka hindi ka naaasiwa. Dapat komportable tayo sa suot nating damit. Yan. Napaka-importante din na nakakaligo tayo kasi minsan pati pagliligo katamaran na natin Kaya maligo pa rin tayo. Syempre dun tayo mag-cleanse at lilinisin ang katawan natin. At syempre minsan dun pa tayo sisipagin kapag ka naligo, ayan na. Ang dami na nating sipag. Yan. At pang-6, kumain po tayo. Kumain ng masustansya kasi minsan yun pa yung nakakatamad yung mga kinakain natin kasi sobra sa tamis, nakakatamad, inaantok. Minsan sa kinakain din natin kung baka tayo tinatamad Kaya pipili pa rin tayo ng masustansyang pagkain, lalo na yung kailangan natin na boost ng ating energy for the whole day. At pang-7, tulog po tayo ng sapat. Minsan, isinasantabi na natin ang pagtulog. Wala na tayong angkop na tulog. Minsan, ang tinitingnan na natin, ilang oras na lang ba ang itutulog ko? Ayan. Tayo habang naging adult tayo pakunti na ng pakunti yung itinutulog natin na minsan kaya din tayo tinatamad kasi late ka na nga matutulog kaya ayun, late ka na rin nagigising. Kaya mas better na mag-set tayo ng oras kung anong oras tayo tutulog, anong oras tayo magpapahinga, and then anong oras naman tayo gigising. Naniniwala kasi kami na ang mga simpleng bagay na ito ay huwag nating ipagpapaliban, ipag-asawalang bahala. Napakasimple lang, 'di ba? Pero ito ang mga pamamaraan paano tayo makakaiwas sa espiritu ng katamaran. Ang kalaban kasi natin dito ay yung ating sarili. Alam na natin yung ating mga dapat gawain, hindi natin ginagawa. At kung isa ka sa katulad namin na araw-araw nilalabanan ang espiritu ng katamaran, halika na. Tayo magsipag para sa magandang future natin ng ating pamilya. At syempre, bago po kayo magtapos, meron po kaming binibentang t-shirt dito. Ito ay, ayan. Ayan, ito po yung t-shirt namin. Ayan, may nakasulat po yan na walang imposible sa mag-asawang nagpupursige. Tayo naman talaga mga mag-asawa talaga ang nagpupursige. Kaya wag po kakalimutan, i-avail na rin ang merch namin na ito. At kung ito po ay gusto ninyo or gusto niyo po mag-avail, mag-iwan po ako ng link sa baba. Bawal tamarin dahil maraming bayarin. Mula po rito sa bayan ng Angono, Ang tahanan ng Higantes Festival. ako po si Ronald. At ako naman po si Joey Lee na nagsasabing Walang imposible sa mag-asawang nagpupursige. nagpupursige. Bye for now.